So, batiin yung happy katabi nyo. Good morning. Good morning. So, lahat po tayo naging bata. Siyempre, wala namang pinanganak na agad, malaki agad. So, lahat po tayo naging bata. Once in our childhood, hindi ko alam kung hanggang ngayon naranasan nyo bang maging kabalan? Alam niyo yung kabalan? Yung gagawin mo yung mga bagay na kahit alam mong mapapalo ka, gagawin mo pa din. Yung ginawa mo yung sarili mong kabalan, alam mong makukurot ka sa nanay mo, pero gagawin mo pa din. May ganun ba kayo? Ako kasi naging ganun din ako noon. Grabe naman kayo, di kayo naging kabalan ng bata kayo. Sinabi ng nanay mo, huwag ka nang akit sa puno na yan, sinasabi ko sa'yo. Diba? Pinakinggan mo yun, pero umakyat ka pa rin. Diba? Tapos napalo ka sa mama mo. Pag ginawa mo pa to ulit, papaluin kita ulit. Pero ginawa mo ulit, okay lang kahit mapalo ka ulit. Yun po yung kabalan, di ba? Ganun yung kabalan, di ba? Yung alam mo na mapapahama ka, pero gagawin mo pa rin. Di ba? Kaya nung tumanda tayo, naging master kabalan tayo. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po ba? Naging master kabalan tayo. Kasi sometimes may maganda naman kasing natutulong sa atin yung pagiging kabalan natin. Yung pagiging matapang, eka nga. No, may mga natutulong naman sa atin 'yan. Pero kasi iba kasi yung nakikreate sa loob mo that you are recognizing someone or you're recognizing yourself na natututo ba ako o hindi ako natututo. May iba naman kasi pag napalo na, hindi na uulit. Dalawang bagay, natuto o ayaw na ng masaktan. Masakit yung palo. Napalo ba kayo ng siit ng kawayan ng nanay nyo? Uso pa ba ngayon? Gusto ko nga kumuha ng siit ng kawayan ngayon no? Hanger na lang yung inaano kay Juju, kay Piu Piu. Gusto mong hanger? Dati siit tayo ng kawayan na yung pinakamanipis. Pag pinalo ng nanay mo sa'yo, yung ganun lang. Talagang lumalata yun. Di ba? Kaya, may magandang bagay ang napdudulot sa atin ng pagiging kabalan natin. No? Meron din namang hindi nakatulong, lalo na nung lumaki tayo. Kasi ngayon, kabalan pa ba kayo o natututo na? Di ba, no? Yung may ganun may ganung moment sa life, may ganung phase sa buhay na parang kahit ano nang mangyari, kahit ano nang gawin, kahit ano nang kalabasan. No? Basta gusto ko yung ginagawa ko, 'di ba? May mga ganyan. Kaya lang kasi maganda rin na ma-realize natin na matapos na tayo dun sa pagiging kabalan natin. Amen? Kasi alam niyo po si Lord, makakakilos lang sa buhay natin kung yung puso natin malambot. Kaya nga sa Bible, I will give you a new heart, sabi ni Lord. Kasi pagka matigas na, pag puro kalyo na yung puso, wala talagang magagawa si Lord Wala talagang maa-absorb Kung ano ka, nung matigas yung puso mo, yung ka na lang. Pero kaya sabi ni Lord, I will give you a new heart. Di ba sa Ezekiel, sabi niya? Kaya importante po na gustuhin natin, na yung phase ng buhay natin, matapos na yung pagiging kabalan natin. It's about time, no? It's about time na mabuhay na tayo ng may malambot na puso. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Importante may puso pa. No, kahit matigas yan, kahit puro kalyo yan, basta importante at least may puso pa yung katabi mo. No, ibig sabihin meron pang gagawin si Lord. Kaya ako po inumpisahan yung message ng gano'n. Kasi para magkaroon tayo ng realization, ano na ba yung standing ko talaga ngayon? Diba? Ibig sabihin kasi ng pagiging kabalan na parang ganito kasimple. Naririnig nyo, nagwo-worship, nasa worship kayo, tapos kabalang ka na, wala ka nang ginagawa, wala ka nang reaksyon,
At least nandito ako. Yan ang mga kabalan. Di ba? Di ba? Nakukuha niyo po? Yung kaya ng tiisin niya na hindi magbigay ng tithes and offering. Kabalan na eh. Di ba? Siguro ang pamagat ng ano ko yung kabalan. Hindi, wala po akong title. Wala po akong title. Si Pastor Jam lang po yung may title. No? Pag hiningan ako ng prod, sorry talaga, wala talaga akong title. No? Kaya, alam mo yung gano'n, ngayon tumanda na tayo na parang, okay lang to. Di ba? Yung naririnig mo lagi, you need to be in a cell group. Wala kang cell group. Di ba? You need to be in the conference. Conference. Ganon yung kabalan eh. Di ba? Yung tumanda tayo na ganon. Pero okay lang. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa pa. No? May pag-asa pa. Di ba? Kasi po, ako naniniwala ako, dapat i-maximize talaga natin yung power ng blood ni Jesus sa atin. No? Para yung pong kasing mga gusto ko i-share sa inyo ngayon, I believe kailangan ito ng puso na handa talaga na magpakababa sa Panginoon. Tayo pong lahat, tayo naman pong lahat, no? Tayo pong lahat na nananampalataya sa Panginoon. So, naiintindihan nyo na po ibig sabihin ng kabalan. 'Di ba? Kabalan. Kabalen. 'Di ba? So, naalala ko kasi nung bata ako, yung parang pag sinabi ng mama mo, huwag kang pupunta dito, tapos pupunta ka pa rin, di ba? Mung kakainin to, kinain mo pa rin. Yung parang handang-handa ka ng mapalo. Di ba? Handang-handa ka na lang mapalo kaysa hindi mo magawa yung gusto mo. Kay Lord po kasi, ang danger lang, baka hindi po kayanin ng sistema natin yung palo. Nanay natin, kaya natin eh. Di ba, tatay natin, kaya natin yun. Kahit nga mabugbog pa tayo eh. Pero kay Lord kasi, hindi tayo pwedeng maging kabalan. No? Hindi tayo pwedeng ganun kasi kailangan meron tayong malambot na puso, humble na puso, handang magpa-correct, handang magpasakop, handang lahat gawin. Di ba? Nakukuha niyo po. Nakikita ko yung mga mukha niyo, inaabangan niyo anong mga kasunod ng kabalan. No? Kasi sabi po sa 2 Corinthians 5:17, pagkatapos po nito, magpe-pray po tayo. Sabi dyan, 2 Corinthians 5:17, now, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. Sabi nyo nga po, entirely. No, new person. All that is related to the old has vanished. Sabi nyo po, vanished. Lagyan nyo ng ed sa huli, vanished. Yan. Behold, everything is fresh and new. So, mag-pray po tayo. Lord, salamat po sa umaga nito. We are still breathing. We are still alive. Ibig pong sabihin, Panginoon, you still have purpose in us. Marami man po kaming mga moments na naging kabalang kami sa buhay namin, Panginoon. But today, we will choose to end that phase sa life po namin. I-end po namin yung ugali po namin na yon na parang mali yung mga laban, mali yung mga naiisip. Kaya Lord, we want to embrace the new us. Yung bago talaga kami. Everything, entirely. Sa buong buhay po namin, wala po kaming ititira, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, ito po ay manggagaling sa tulong nyo lamang, Panginoon. Makakaya lang namin, pag nirecognize namin yung help mo, makakaya po namin, Panginoon, na talagang magkaroon ng change sa lives po namin at magkaroon ng impact itong existence namin na to sa mundo na to para sa iyo, Panginoon. Salamat po. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. So sabi po dyan, now if anyone is enfolded into Christ, ibig sabihin, you are identified with Christ. Ibig sabihin, pagka-identified ka na with Christ, wala na yung dati. He has become an entirely new person. Kaya kapag ang buhay po natin, dapat ano talaga yung senses natin eh. Kaya hindi pwedeng kabalan, hindi pwedeng wala kang pakialam, wala kang pakiramdam. Dapat yung senses natin matindi, gumagana talaga. Kaya mong ramdamin
Nakakabalik ba ako sa dati? Nagiging ako ba yung dating ako? Sino ba yung dating ako? Alam mo yung ganon? Ganon yung senses. Hindi siya parang hangin lang. Yung aware ka, nakakaramdam ka. All that is related to the old order has vanished. Ibig sabihin, wala na. Lahat daw ng kumilala sa Panginoon, the old has gone, the new has come. Everything, no? Everything that is related to the old has vanished. Behold, sabi ni Lord, everything is fresh and new. Kaya kapag amoy luma ka, there's something wrong. Di ba? Ibig sabihin, pagka napupunta ka dun sa dating ikaw, there's something wrong. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi pwede na kabalan lang tayo kasi dapat nararamdaman mo yun eh. Dapat nag-humble tayo sa Panginoon. Ito yung dating ako. Ito yung dating hindi ko pa kasama si Lord. Ba't nandito pa ulit ako? Di ba? Ba't kaya ako ganito ulit? Bakit kaya? Dapat po, dyan tayo tumatalino. No? Gamitin natin yung buhay natin. Hindi po pwede lagi yung sinasabi ni Pastor Jam, laging sinisisi yung iba. Di ba? Siya po kasi, asawa ko po kasi, nanay ko po kasi, ganito ko po kasi. It's about time to take charge. Sabihin niyo po, take charge. Take responsibility. Kung ano po kayo ngayon, it is your responsibility, it is you. Di ba? Di ba? Kasi dapat po, maano yung senses natin, ang tawag dyan, yung buhay. Buhay yung senses natin, alam natin yan. Nakukuha niyo po? Sabi pa sa 2 Corinthians 5:18 and 19, and God has made all things new and reconciled us to Himself and given us the ministry of reconciling others to God. Ano daw binigay sa atin ni Lord? Ministry of reconciling others to God. Kaya po tayo binago ng Panginoon nung nakakilala tayo sa Lord. Meron siyang ibibigay na ministry sa atin. Hindi po siya bluntly na parang para maginhawahan ka lang. Mawala ka lang sa dilim, mapunta ka lang sa liwanag. There's so much more. No? May ministry tayo. Ni-reconcile tayo ni Lord sa Kanya, and at the same time, He has given us the ministry of reconciling others to God. In other words, sabi ni Paul, it was through the Anointed One that God was shepherding the world, not even keeping records of their transgression, and He has entrusted to us the ministry of opening the doors of reconciliation to God. So yan po yung pagtawag ni Lord sa atin. Kaya po nung nakapag-isa tayo kay Lord, nakapag-isa na po ba kayo kay Lord? Tinanggap nyo na po ba si Lord? Tinanggap nyo na po ba si Lord sa puso nyo? So kung tinanggap nyo na po si Lord sa puso nyo, no, nagkaroon na po ng reconciliation between you and God. Between me and God. Ibig sabihin, ang next step po nun, ang next small step po nun ay magkaroon tayo ng ministry na nagre-reconcile din kay Lord. Inaakay po natin yung mga tao para reconcile sa Panginoon. Yun po yung purpose. Bakit po tayo nagkaroon ng reconciliation sa Panginoon? Nakukuha niyo po? Ibig pong sabihin nun, yung hope na nakuha mo, yung change na nakuha mo, yung magandang plano na nakuha mo sa Panginoon, yun yung sasabihin mo sa ibang tao. That is our ministry. I-reconcile natin muli sila sa Panginoon. Kaya hindi po pwedeng hindi tayo nakakaramdam. Hindi po pwede yung kagaya lang tayo ng dati. Nakuha niyo po? Kaya pag nakakilala tayo sa Panginoon, hindi pwede na it is the same language. It is the same, yung kung paano ka magsalita nung hindi ka pa nakakilala sa Lord. Hindi po pwede yung ganon. Nakuha niyo po? Natatry niyo na ba yung ganon? Yung kung paano ka magsalita, paano ka mag-act, paano ka mag-response, yung kagaya lang ng dati. Di ba nakakapagod?
Kasi hindi na yun yung buhay na gusto ni Lord para sa atin. Ang gusto na ni Lord na buhay, yung the old has gone, the new has come. No? Everything is fresh and new. Kaya dapat, every morning, it is a fresh morning. It is a new morning for us. Kahit ano po yung nangyari kahapon, meron tayo laging hope that it is fresh and new every day. Nakukuha niyo po? So, nung ginawa ni Lord na all things new, no, yun po yung kakapuntahan talaga ng buhay natin. Kaya po ang pagka po ang isang mananampalataya, hindi niya dinidesire or hindi niya nakita, no? Hindi niya nakita na yung reconciliation na nakuha niya is naka-design, no? Na magpunta rin dun sa reconciliation ng ibang tao at ni Lord, mahirap po yun. Amen? Amen? Kaya pag pumunta po tayo sa 2 Corinthians 6, sabi ni Paul dyan, now, since we are God's co-workers, ano daw po tayo? God's co-workers. Nung kinilala po natin ang Panginoon, no, nagkaroon ng reconciliation, binigyan tayo ng ministry ni Lord. Yan po yung ano nyo, para maintindihan nyo lang po. Yung pong ministry of reconciliation, yan po yung nung nakilala nyo si Lord, di ba? Nakilala nyo si Lord. Yung desire nyo na i-share ano yung naranasan nyo kay Lord. Yung i-share kung ano yung experience nyo kay Lord. Yun po yun. Yun po yung ministry na bigay sa atin ni Lord. Kaya ang tawag ni Paul sa atin, sabi dyan, now, since we are God's co-workers, we beg you not to take God's marvelous grace for granted, allowing it to have no effect on your lives. Sabihin nyo nga po, ano yung sasabihin nyo? Not to take God's marvelous grace for granted. Nandyan ba? O, nandyan. Mababasa nyo naman yan. So, ano po ang mga small steps na dapat nating gawin pag nakakilala tayo sa Panginoon? Di ba? Yung napagkakatiwalaan kasi sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Sa buhay po natin, pag hindi natin ni-recognize yung mga small steps natin, yung mga small beginning natin, mahihirapan po talaga tayo, maguguluhan po talaga tayo. Pag inakala nyo po ang buhay Kristiyano ay isang one-time, big-time event sa life nyo, mahirapan po kayo. Mafu-frustrate po tayo. Akala po natin, pag tinanggap natin si Lord, there is no hardship, there is no pain, wala ka ng pagdadaanan, wala ka ng aayusin. Meron po talagang detalye. Meron po talagang small beginnings. Meron talagang small steps. Meron kang uumpisahan talaga. Ano po yung una mong uumpisahan? Itatatak mo sa isip mo, hindi ko babaliwalain yung ginawa ni Lord sa akin. Hindi ko itatapon yung salvation. Hindi ko liliitan, hindi ko babaliwalain. Yung bigay, ganyan po natin dapat i-create sa isip natin para makatuloy tayo. No? Ano yung binigay? Kaya sabi ni Paul, since we are God's co-workers, we beg you not to take God's marvelous grace for granted. Hindi dapat po binabaliwala kung ano yung ginawa ni Lord. Nakukuha niyo po? Allowing it to have no effect on your life. For He says, I listened to you at the time of my favor, and the day when you needed salvation, I came to your aid. Ito yung verse na lagi ko sinasabi sa inyo, yung lagi kong paraphrase na sinasabi sa inyo, na dapat di natin kinakalimutan yung ginawa ni Lord. Yung mga darkest moment mo, si Lord lang yung nandun. Yung mga loneliest moments mo, ang totoo talaga po, si Lord po yung nandun. The reason behind you are still here right now, hearing these words, yung mga word ni Lord, kasi nga, nag-show up siya dun sa mga darkest moment mo. Kasi nag-show up siya dun sa mga painful moment mo. Kaya wag natin yung kinakalimutan. Yung mga time na wala nang maniniwala sa atin, yung mga time na ayaw na ng mga tao sa atin, si Lord yung nandun. Wag po natin kakalimutan yun. Kaya sabi ni Paul, wag nating i-take for granted. Kasi nga,
Sabi ni Lord dito, I listened to you at the time of my favor. And the day when you needed salvation, I came to your aid. Di ba? Kaya lagi ko pong nire-remind sa inyo, hindi pwedeng mawala sa memorya nyo yung oras, yung panahon, yung pagkakataon na nakilala nyo si Lord. Hindi po pwedeng mawala yun sa imagination mo. Kasi, hindi lang sa imagination, dun sa katotohanan nun sa buhay mo. Kasi yan yung babalikan mo. Every time you feel like you don't want to do things for the Lord. Maalala mo na si Lord, no? Si Lord yung nandun nung ayaw mo na. Si Lord yung may gusto na lang sa'yo, nung wala nang may gusto sa'yo. Asawa mo, ayaw na, suko na, nanay mo, hindi ka na gusto, wala na. Kaya nga maganda makita natin, may magandang plano si Lord sa atin. Dapat lagi nating naaalala, do not take God's marvelous grace for granted. Hindi tayo nagtatapon ng ganong memorya, hindi tayo nagtatapon ng ganong katotohanan sa buhay natin. Nakuha niyo po? Sabi pa ni Paul dito, so can't you see? Now is the time to respond to His favor. Hindi po pwede na walang response. Hindi po pwede na wala tayong gagawin. Lahat po ng mga ginawa na maganda, natural, may ginagawa. Kayo po, ano pong expectation nyo? Ano po expectation nyo sa nanay nyo pag hinugasan nyo yung plato? Ito naman si Manny, hindi pa sinabihan ako na ano ako. Diba? Ano yung expectation nyo? Pagka meron po tayong ginawang maganda, ano yung expect nyo na sasabihin sa inyo? Good job! Very good! Diba? Si Lord may ine-expect din na response sa atin. Now is the time to respond to His favor. Now is the day of salvation. We will not place obstacles in anyone's way that hinder them from coming to salvation so that our ministry will not be discredited. Imagine kung gaano po kalaki yung responsibility natin. Hindi ka pwedeng maging hadlang sa ibang tao para maranasan nila si Lord. Paano mo yan gagawin? Be responsible in your life. Nakukuha niyo po ba yung takbo ng inaaral natin? 'Di ba? Bakit dapat hindi natin i-take for granted yung ginawa ni Lord para sa atin? Kasi nga meron tayong ministry, meron tayong gagawin para sa Panginoon. Kaya yung katabi mo hindi pwedeng pabaya sa buhay. Hindi tayo pwedeng pabaya, lalo na pagdating sa buhay natin kay Lord. Nakukuha niyo po? Kasi magre-response tayo. Magre-response tayo dun sa binigay ni Lord na salvation sa atin. Kaya ano yung magiging goal natin? Ano yung magiging response natin? Ang magiging response po talaga natin is to be a leader. Diba? Kaya ano yung ano natin? To be a leader of leaders. Diba? Kaya yung katabi mo, magli-lead yan. Diba? Hindi nyo po napansin? Kahit paanong talikod natin, kahit paanong ayaw natin, walang ibang gustong tumbukin yung buhay natin, kundi mag-lead ng ibang tao. Because that is our purpose. That is our existence. Yan po yung existence natin. Kaya hindi ka lang makakapag-lead kapag hindi ka pagka tinitake for granted mo yung ginawa ni Lord sa'yo. Kasi syempre, ano bang magiging buhay na nagtitake for granted ng salvation? Ano bang magiging buhay na nagtitake take for granted ng mga ginawa ni Lord para sa kanila? Ano magiging buhay nila? Ano bang nagiging buhay ng pabayang buhay? Ano bang nagiging buhay ng hindi kumikilala sa ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo? 'Di ba? Ano po? Ayun, inalabasan natin, kabalan tayo. Okay lang sa atin, walang cell group, okay lang sa atin sumasagot, okay lang sa atin reklamo na reklamo, okay lang sa atin ang lahat. Nakukuha niyo po? Pero once na yung isang mananampalataya, in-honor kung ano yung ginawa ni Lord sa atin. In-honor, laging naaalala yung mga moment, no? Yung mga moment na nandun si Lord, nung wala na siya.
yun yung magkakaroon ng yun yung magkakaroon ng spirit of leadership talaga. Kaya dapat ang response natin kay Lord is to be a leader, leading people back to God. Yun yung ministry na bigay sa atin ni Lord. Kaya ngayon po, kung halimbawa, actually kung nire-recognize mo ano ginawa ni Lord para sa'yo, hindi naman po mabigat mag-lead eh. Hindi naman mabigat mag-lead. Doon pa lang sa mindset na ikaw ay iniligtas, di ba? Alam niyo po ba na dapat tayo yung mapapako sa krus? Alam niyo po ba na dapat tayo yung mahihirapan? Kaya dapat hindi tayo tumanda, hindi tayo magkaedad, hindi tayo manatili na parang entitled tayo, no? Hindi, kung kailan ko lang gusto gawin, kung kailan ko lang gusto tugunan, kung kailan lang. Pero I tell you, hindi po natin pwedeng takasan kasi yung katotohanan na nasa Bible, no? Na meron talagang kalakip na consequence ang lahat ng bagay. No? Kaya nga, sabi ko po sa inyo kanina, dapat alam natin na tayo po na dapat alam mo, identify ka na kay Lord. Pag identify ka na with Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. So doon mag-uumpisa yung isip mo, na patakbuhin yung buhay mo, na kapag ka bumabalik ka sa dati, ibig sabihin, nilalagyan, alam mo yon, yung identified ka na kay Lord. Ibig sabihin dapat, ang normal na response mo, lahat ng bagay na ginawa mo dati na hindi ka pa identify kay Lord, iwan mo na yun. Everything will vanish. Dapat everything. Entirely. Ang hindi lang po talaga makakapag-lead, no? Yung mga meron pang reservation. Ito lang papapakialaman ko, ito lang isusuko kay Lord, yung ganito, hindi ko muna. Alam niyo yung ganon? Alam niyo po yung chop-chop? Chop-chop. Parts by parts. Paano kaya kung si Lord, hindi niya tinapos yun sa krus, no? Paano kaya si Lord kung hindi niya, nung nahihirapan pa lang siya sa Garden of Gethsemane, inayawan na niya? Na-realize na po ba yan? Kasi sometimes nagiging entitled tayo na parang, okay lang, buhay, kaya pa. Yun nga, kabalan lang tayo, okay lang, buhay pa. Pero naisip nyo ba, na-realize nyo ba, what if hindi ni Lord tinuloy yung pagkamatay sa krus ng Kalbaryo? Ano kayang mapapala natin ngayon? Ano kayang kalalagayan natin ngayon? Kasi sa sobrang dami nating hinahanap sa buhay natin, sa sobrang daming uncontentment sa buhay natin, hindi natin nare-realize yung mga maliliit na desisyon na nangyari, yung mga maliliit na bagay lang, di ba tayo nagpapasalamat sa Lord, tinapos niya ang lahat. Di ba? Kinakanta pa natin, tinapos mo ng lahat-lahat ng, ano yung tinapos ni Lord? Ha? Pagdurusa. Pero tayo, pilit tayong bumabalik sa pagdurusa. Di ba? Ini-imagine ko, paano kung hindi natusok sa tagliran si Lord? Hindi pumutok yung puso. Ano kaya ang kakalagayan ko ngayon? Meron kaya akong aasahan ngayon na inner healing? Di ba? Kasi sometimes, yan ang problema sa ating mga tao, tayong lahat. Pag naranasan na natin yung gusto natin, nakakalimutan na kasi natin eh. Di ba? Kaya lang po tayo gumaling sa sa mga deepest wounds natin. At kaya ka gagaling dyan sa mga deepest wounds mo kasi namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo, pumutok yung puso. Di ba? That's the only reason. Kaya po tayo meron pang pwedeng lakaran na purpose ngayon, ipinako yung paa niya. Kaya tayo mayroong pwedeng asahan na kagalingan ngayon. Di ko alam sa inyo, baka may pinagaling na rin naman si Lord sa inyo, di ba? Kaya tayo mayroong nararanasan, maliban sa antibiotic, maliban sa mga sitirisin, maliban sa mga lahat, mga pinag-iinom natin, si Lord po yung una nag-provide ng kagalingan sa atin. Naisip niyo po ba yan? Kaya kaya mo pang mahalin yung asawa mo ngayon kahit papano? Ba't ganun kahit papano? Di ba? Nang todo-todo. No, abangan nyo po, meron po tayong kakantahing todo. Pag nandito na lang si Pastor Jam, sa may, Di ba?
Yung todo, todo, todo. Di ba? Kaya dapat ano lang tayo, humble lang tayo. Lagi tayong grateful lang, no? Kaya dapat pag magre-response tayo kay Lord, imagine niyo po pag nag-response tayo kay Lord para maging leader. Kaya hindi tayo pwedeng pabaya sa buhay natin. Kasi merong mga tao na tutulungan natin. Yung pinagdadaanan mo ngayon, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo ngayon, pag nalampasan mo yan, kasama ang Panginoon, yan yung gagamitin ni Lord na pangtulong sa iba. Kasi imagine mo, ilang housewife na binago ni Lord ang pwedeng tumulong sa ibang housewife. Kung magpapabago lang yung mga housewife, kung magpapabago lang yung mga tatay, ilang mga tatay madadala natin dito. Kung magpapabago lang yung mga anak sa Panginoon, kung may mga anak hindi nasasagot sa magulang nila, ilang kaya? Ilang kaya? Kaya po ang hinihingi ng ministry natin, ang hinihingi ng calling natin, it is not yung galing natin. Ang hinihingi po talaga, yung the old has gone, the new has come. Yun po talaga hinihingi. So, diretso po natin to, yung ating verse. Sabi dyan, yet as God's servant, we prove ourselves authentic in every way. Ano daw? We prove ourselves authentic. Paul, sabi dito, we have great endurance in hardship and in persecution. We don't lose courage in a time of stress and calamity. Nandiyan na po ba tayo? No? Pag daw ano na tayo, pag leader na tayo, eto na tayo. No, we prove ourselves authentic. We don't lose courage in time of stress and calamity. We've been beaten many times. Na-beat na ba kayo many times? No? Dahil kay Lord, imprisoned and found ourselves in the midst of riots. We've endured many troubles, had sleepless nights, and gone hungry. We have proved ourselves by our lifestyles of purity and of spiritual insights. Pag leader po tayo, ito na po dapat yung buhay natin. By our patience and by showing kindness, by the spirit of holiness and by our uncritical love for you. So ito yung pakiusap ni Paul, parang pakiusap po namin sa inyo ni Pastor. We commend ourselves to you by our truthful teaching, by the power of God working through us, and with the mighty weapons of righteousness, a sword in one hand and a shield in the other. So amid of honor and dishonor, slander or praise, even when we are treated as deceivers and impostors, we remain steadfast and true. So we are unknowns, nobodies, whom everyone knows. We are frequently at death's door, yet here we are, still alive. So we have been severely punished, yet not executed. So we may suffer, yet in every season, we are always found rejoicing. Ganyan po dapat yung magiging buhay ng isang leader. No, yung isang tinawag ng Panginoon. Kaya dapat po hindi na natin takasan yung idea na na typical Christian. Ang goal po natin, tayong lahat, maging leader po talaga tayo. In a sense, na it's just simply kung ano po yung nakuha natin na reconciliation sa Panginoon, yun lang din po. No? And my friends at Corinth, our hearts are wide open to you, and we speak freely, holding nothing back from you. Kaya mas maganda po, no, na nasasabi natin lahat talaga. Ang tawag dito, mamaya po, sasabihin natin yan. No? So nasasabi po natin lahat, if there is a block in our relationship, it is not with us. For we carry you in our hearts with great love, yet you still withhold your affection. Ito po yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinthians. Affection from us. So I speak to you as our children, make room in your hearts for us as we have done for you. So yan po dapat ito po dapat yung magiging response natin kay Lord. Ito talaga yon, no?
Kaya pagka ano po tayo, pagka na-identify na tayo kay Lord, nagkaroon tayo ng reconciliation sa Panginoon, bibigyan talaga tayo ni Lord ng reconciliation ministry. No? Kaya pagka feeling nyo po parang naging stagnant yung pagiging born again nyo, balikan nyo po. Bumalik ba ako sa dati? O nire-recognize ko na yung bagong ako na bigay ni Lord? Yan po yung automatic sa pagiging born again. Pagka ni-recognize mo yung new you na bigay ng Panginoon, magde-desire po kayo. Magde-desire kayo anong pwede mong gawin doon. Ano yung pwede mong maging response. At hindi mo tinitake for granted kung ano yung ginawa ni Lord sa'yo. 'Di ba? Kasi masyadong malawak yung isip natin. Masyado nating nilubog yung isip natin, pag born again, dapat ganito, dapat ganyan. Simplihan lang po natin. Pag nakakilala po tayo sa Panginoon, kung kumikilala po tayo sa Panginoon, nire-recognize natin, the old has gone, the new has come. So buhay ang mga senses mo, buhay ang pagkatao mo, alam mo kung kailan ka nakakabalik sa dati. Aalis ka dun kasi hindi ka na para dun. Kaya po tayo, kaya minsan iniisip ko, maraming nagsasabi na kung kailan sila naging Kristiyano, dun sila naging magulo yung buhay nila. 'Di ba? Ang totoo po, kaya nagiging magulo, binabalik natin yung sarili natin sa dati. As if we are merging. Hindi po kasi magwo-work yun eh. Hindi yung magwo-work yung buhay na dati. No? Yung mga huling verses po natin, maiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Hindi po pwede na yung dating ikaw saka yung bagong ikaw, pinagme-merge mo. Hindi po pwede yun. Kaya nga sabi sa Bible, yung new wineskin, yung bagong lalagyan ng wine, hindi siya pwedeng lalagyan ng luma, puputok. Hindi pwede yun. No? Kaya dapat, buhay yung senses natin. Yan yung nilalaban natin sa buhay natin. The old has gone, the new has come. No, may bagong gagawin si Lord sa akin. Ito po yung last verse ko. Mga last verse, no. Sabi po dito, don't continue to team up with unbelievers in mismatched alliance. Kaya ano po yung mga gagawin natin? Hindi natin pwedeng i-take for granted ano yung ginawa ni Lord. Hindi nyo po yan matatanggi. No? Na si Lord may ginawang mabuti sa atin. Kaya dapat hindi natin take for granted. Pangalawa po, we need to respond. Ano pong ginawa ni Lord sa atin? No? Yung magkakaroon tayo ng response. Kaya, pagiging leader, hindi siya title, hindi siya kahit ano pa man. It is your life. It is your calling. No? Pangatlo po, don't continue to team up with unbelievers. Ito po ang kadalasan na nagiging problema. Na OA yan po tayo dito. OA po sa atin ito. Na, hindi, kaya ko naman, mag-aano ako, okay naman yun, ganito, kasi nakakahiya naman, ganito, ganyan. Yun po yung nagiging problema natin minsan. Hindi minsan, kadalasan. No? Sabi dyan, don't continue to team up with unbelievers, mismatch alliance, for what partnership is there between a righteousness and rebellion. Ganito lang po kasimple. Pag po wala sa Panginoon, no, most probably hindi talaga tayo pwedeng makipag-team up dyan. 'Di ba? Pero ito kasing interpretation na to, lagi lang natin pinapertain sa mga kabataan. 'Di ba? Kaya yung mga kabataan, wag makipamatok sa di mananampalataya. Hindi po, paboborn again na lang din po. Papaatinin na lang po sa church. Alam mo yung inaano natin, iniiba natin yung word ni Lord. 'Di ba? Kaya kapag nakikita niyo po yung flow natin, unang-una, pag hindi mo na-recognize ano yung ginawa ni Lord sa'yo, mahihirapan ka nang tanggapin lahat ng kung ano yung gusto ni Lord para sa'yo. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po ba? So sabi dyan, what harmony, ito muna, who could mingle light and darkness? Sino pwedeng maghalo sa
sa dilim. Kaya nga po tayo, dinala na ni Lord sa liwanag. Tinanggal na tayo sa dilim. Amen? Tayo na po yung liwanag dapat. Amen? What harmony can there be between Christ and Satan? Ang isa pa pong nagiging problema natin, binababawan kasi natin. Naniniwala pa tayo sa mga white lies, naniniwala pa tayo sa kalahating kasalanan, 1/4 na kasalanan, medyo kasalanan, papuntang pa kasalanan, yung mga ganon. Wala pa tayo nung kasalanan talaga to. Ito hindi kasalanan. Dapat may ganon na tayo eh. Hindi, kiss lang naman. Hawak lang naman. Di ba may grace naman si Lord? Alam niyo po, kung naiintindihan niyo ang totoong grace ng Panginoon, mas magtitino po kayo ng buhay. Kung totoo po kayong naniniwala sa grasya ng Panginoon, ay mas lalo po kayong magiging mabuti. Di ba? Hindi, ano lang naman to, maliit lang naman. Di ba? Ano lang naman po ito, ganito lang naman. Yan yung nagiging problema natin. Dapat maintindihan natin, may evil talaga. May satanas talaga. Dapat maintindihan natin yun. Di ba? Kaya pag wala tayong ganyang pang-gauge sa buhay natin, uy, mag-o-offering, tithes naman, 9% na lang. Maintindihan naman ni Lord. Hindi, kung naiintindihan mo talaga kung ano yung maiintindihan ni Lord, hindi po si Lord compromise. Hindi po si Lord contradicting. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po? Hindi natin pwede yung liitan. Kaya po pag kasalanan, kasalanan talaga. Amen? Or what does a believer have in common with unbeliever? What friendship does God's temple have with demons? Nakuha niyo po? For indeed, we are the temple of the living God, just as God has said, I will make my home in them and walk among them. I will be their God and they will be my people. So dapat po maintindihan natin that this body is the temple of the Holy Spirit. This body is the temple. No, yung bibig natin, yung dila natin, yung mata natin, yung buong pagkatao natin, even your kidneys, even your liver, even your pancreas, lahat po ng organs is the temple of the Holy Spirit. Nakukuha niyo po? Kaya sometimes, siniisip nila, kung kailan pa ako naging Kristiyano, saka pa naging magulo. Hindi po nagiging magulo. Meron talagang kailangan piliin. Kaya po nagiging magulo. Di ba po? Kaya nagkakaroon ng kupas ang mga damit. Pinaghahalo natin yung, naku, talaga naglalaba talaga ako. Di ba? Pinaghahalo natin yung decolor sa puti. Kaya tayo nahihirapan. Si Lord po, straightforward lang. Nakukuha niyo po, hindi po natin pwedeng paghalu-haluin. Kaya hindi po nagiging magulo ang buhay kapag ka nagiging Kristiyano. Nag-aayos po tayo. Dati kasi hindi tayo nag-aayos eh. Dati hindi naman natin nilalabanan eh. Dati hindi naman natin tinutuwid yung mga baluktot sa buhay natin. Kaya feeling natin minsan may pain, may struggle, no? Isa ko pa po nakita na nagiging malaking problema natin sa pagpapatuloy natin sa Panginoon is that ayaw na natin ng hirap. Ayaw na natin ng sakit. Ayaw na natin ng yung parang nadedehado, yung mga ganyan. Akala natin, pagka na-born again tayo, bubukas ang langit, lalaglag lahat ng pera, yung mga ganun. Diba? Tapos alam mo yung ganun, pero wala na tayo dun sa side na maging responsible talaga. No? Parang entitled na yung mga tao. Lahat na lang entitled. No? So, come out from among them and be separate, says the Lord. Ano sabi ni Paul? Come out from among them and be separate. Si Lord nagsabi, says the Lord, touch nothing that is unclean, and I will embrace you. Kaya sometimes umiiyak tayo, Lord, ba't di ko na po kayo maramdaman, di ko po kayo maranasan, di ko po maramdaman yung yakap nyo. Hindi po kayang yumakap ni Lord sa marumi. Yan po hindi kaya ni Lord.
Pero magpasalamat po tayo sa Panginoon kasi just one drop of His blood, kaya na po tayong linisin ni Lord. Amen? So kung hindi po tayo pupunta dun sa pinakauna, kung hindi tayo pupunta sa pinaka-responsible na approach, no, na i-recognize natin yung ginawa ni Lord sa atin, magre-response tayo ng tama, mabubuhay tayo ng tama, di po natin mararanasan talaga yung pagyakap ng Panginoon. Nakukuha niyo po. Kaya sabihin mo sa sarili mo, let's endure. Kahit mahirap, basta tama, doon ka. Kahit may mahiwalay. Noong una po, hindi ko kayang makisama sa mga kaibigan ko ng high school. Kasi parang, syempre, nagpastor po kami, ganyan, no? Kaya lang, meron akong, hindi ko alam kung napansin nila yon, pero meron akong time, hindi talaga ako nagpapakita. Hindi talaga ako magpapakita. Kasi alam ko, madudungisan yung calling ko, hindi dahil sa kanila, pero dahil sa ugali ko. Diba? Sometimes, akala kasi natin, kaya natin eh. Pero ako kasi, hindi ko kaya, baka magtrabaho na lang din ako. Pag nainggit ako sa 40K at a month nila, pag nainggit ako sa buhay na maganda nila, baka maisip ko ang buhay tungkol sa pera. Ganun kasi naiisip ko nun eh. Kaya iningatan ko yung sarili ko, hindi muna ako makikipagkaibigan. Lalo na sa hindi mananampalataya. Lalo na sa hindi ko kagaya ng pananampalataya. Why? Kasi napaka-dangerous. Sobrang dangerous po. Parang isang hibla lang ng buhok. Di ba? Napansin nyo? Hindi nyo napansin? Kaya minsan napapansin, minsan nasaan ka na? Di ba? Kaya ako po na meron po akong time frame na hindi po ako nagpapakita sa mga kaibigan ko. Kasi alam ko, hindi, mahina pa ako eh. Sometimes di natin kasi kayang, parang nalunod na tayo sa, ay, born again yan, umaattend sa church, ganito na Actually, may expectation naman talaga sila. But it is our responsibility na kung ano yung magiging takbo ng buhay po natin. So, kaya sabi dito, come out from among them and be separate, says the Lord. Touch nothing that is unclean, and I will embrace you. Nagpakita lang po ako sa mga kaibigan ko, no, nung alam ko na kahit anong sabihin, hindi ako ma-intimidate, hindi ako, inggitera po kasi ako eh. Noon, no? Kaya sabi ko sa Lord, Lord, kahit nahihirapan po ako, 'di ba? Kahit mukhang walang kwenta yung buhay ko. Ganun kasi eh. 'Di ba? Pagka inuuna mo si Lord, ipapamukha sa'yo ng mga kaibigan mo, ipapamukha sa'yo ng mga tao, ipapamukha sa'yo na nasa paligid, na parang, ano ba yan? Nag-iba ka na, nagganito ka na. Pero ang totoo nun, gusto ko maintindihan nyo. Ang totoo nun kasi, natatakot din silang mawala ng kasama kung nasan sila. Kaya dapat, magpalakas tayo para sila yung masama natin dito. Hindi dito sa church, pero dun sa pagkakilala ni Lord. This is just a building. You are the temple. You are the temple. Ikaw yung pwedeng merong i-share. Ikaw yung pwedeng merong iibigay. Ikaw yung pwedeng merong i-offer. No? Kaya ang unang-una po dapat nating aayusin sa isip natin, may ginawa si Lord para sa atin. He saves us. Amen? So, hindi pa po uli ang lahat para sa ating lahat. 'Di ba? Kaya ayusin po natin yung isip natin. Yung pagtutuloy nyo po sa Panginoon, it is your responsibility. It is our responsibility. Nakadepende po yan sa lahat ng, sa kung paano natin naiintindihan yung ginawa ni Lord para sa atin. And we need to respond, no? Kailangan natin may gagawin tayo na respond sa Panginoon. To be a leader, di ba? Makikita nyo po, pag nakita nyo yung ginawa ni Lord para sa iyo, it is just as simple as loving others na parang dahil naranasan mo lang pinaranas sa iyo ng Panginoon. And pangatlo po, don't continue to team up with the unbelievers. Kailangan po namin ituro kailangan po namin i-push sa inyo, kailangan namin ipaintindi sa inyo, no? So kapag ka nagli-lead na tayo,
doon mo marirealize, yung hardship pala, it is normal. Yung pala mga endurance, yung mga pangungutya, yung hindi pagkilala sa atin, yung mga, alam mo yung sarcastic, yung sinasarcasm ka, may mga sarcasm, walang mararating, walang magaganto. Dapat sa atin, we find it joy. We find it joyful. We find it, parang yun yung joy ng puso natin. Sabi nga sa Bible, pagka hindi ka pa nape-persecute, kapag tungkol sa Panginoon, baka hindi ka nasa Panginoon. Amen? So, pag-aralan po natin na i-endure, lalo na para kay Lord. Kasi, nakikita nyo po, gratefulness natin sa Panginoon, yung gratefulness natin sa Panginoon, lagi tayong nagpapasalamat kasi niligtas lang tayo ng Panginoon. Dadalin po tayo niyan dun sa reconciliation ministry natin. No, kasi pagka grateful lang isang tao, hindi mo mapipigilan yan magkwento. Hindi mo mapipigilan yan mag-share. No, kaya kapag leader na tayo, it doesn't matter kung mahirap or hindi naiintindihan or naiintindihan, but you are simply giving back to God what He deserves sa life natin. And hindi na sa atin issue, hindi na sa atin arguments na binabawalan ako sa ganito, binabawalan ako sa ganyan, binabawalan. Kayo na po tumuklas. No, tuklasin niyo po mismo. Ano yung sin? Ano yung wala pong konting sin, walang kalahating sin, walang 1/4, wala pong ganun. Pag kasalanan, kasalanan. Pag hindi dapat, hindi dapat. So, tutulungan po tayo ng Panginoon dyan. Kailangan lang po matutunan natin yung total surrender kay Lord. Amen? Matutunan po natin yung buong pag-surrender sa Panginoon. Dapat ang maging hope talaga natin si Lord. No? Yung magkakaroon talaga tayo ng humble heart. No? Pagka nagkamali, gustong magbago. No? Hindi yung pagka nagkamali, lalayo. Malalaman mo yung mga tao na meron ng humble heart na dapat maintindihan din nating lahat. Lahat naman tayo pwedeng magkamali. Lahat naman tayo pwedeng mag-fall short ulit. Pero, dapat, every time magpo-fall short tayo sa kasalanan, every time magkakasala tayo, every time magkakamali tayo, dapat ang kinakalabasan natin, nagpapakumbaba sa Diyos. Dapat po nagpapakumbaba sa Diyos. Kasi pag nagpapakumbaba kay Lord, nag-grow po tayo. Hindi yung nagkamali na nga tayo, ayaw pa nating tanggapin, ayaw pa nating ayusin. No, dapat talaga ganon. So, always apply the blood of Jesus in our hearts. Kaya napansin nyo po, we are mastering yung actually, hindi mastering, pero ang ako po, personally, ang puso ko, gusto ko po na may apply po talaga natin yan sa personal life natin. No, wag niyo pong titignan yung progreso ng iba kasi you never know, may sarili po silang laban. No, kaya ikaw pag-aralan mo how to develop yourself na may mga principle kasi hindi pwede yung wala kang recognition sa ginawa ni Lord sa buhay mo, wala ka nang maumpisahan doon. Doon pa lang wala ka nang maumpisahan. 'Di ba? Doon pa lang hindi mo na. Kasi mahirap pag yung isang tao, hindi niya nire-recognize na kung wala si Lord, baka patay na siya ngayon. Baka wala na siyang pag-asa ngayon. 'Di ba? Kaya every morning, tuwing magigising ka, marirealize mo, teka, ginigising pa ako ni Lord Binubuhay pa ako ni Lord. 'Di ba? Pag may recognition tayo sa ginawa ni Lord, yung parang dun magpa-pop up lagi na, there's hope. Meron pa ulit. Kahit gaano ka chaotic, kahit gaano ka miserable, basta dapat humble lang kay Lord. Wala po tayong matutulong sa sarili natin o sa ibang tao pagka hindi tayo sanay mag-humble kay Lord. 'Di ba? Ganun talaga. Sometimes iniisip natin, magulo yung maging Christian, ayokong tumodo kay Lord, naranasan ko na yan. Actually, may tatawiran ka na sana, kaya lang huminto ka. Makaka-breakthrough ka na sana. Alam niyo po yung breakthrough,
Mangyayari kasi yung breakthrough pag hirap na hirap na hirap na hirap na hirap ka. Naranasan nyo na ba yan? Yung ayaw mo na. Parang last hinga mo na to. Parang hindi mo na kaya. Parang ito na naman. Parang ganon. Yung mga breakthrough kasi na mga ganyan. Lagi nyo pong isipin, pag nasa sukdulan ka na, pag hindi mo na kaya, si Lord na lahat dun. Sa lahat ng di mo kaya, si Lord na yun. Kaya sometimes, di natin maranasan si Lord kasi yung mga last na hirap natin, umaalis tayo. Tumitigil tayo. Dapat hindi tayo titigil. Kasi doon mo makikita na pag hindi mo na kaya, si Lord na yung gagawa. Diba? Lord, ganito na lang po ba? Ganito na lang po ba? Sa finances, ganito na lang po ba? Pag nagtitiis po tayo, itodo mo yung tiis mo. Kasi pag pinakasukdulan ng pagtitiis mo, doon mo makikita yung miracle ni Lord. Marami pong hindi nakakita sa miracle ni Lord kasi nainip. Di ba? Nakukuha niyo po. Kaya, pagka po meron tayong ini-endure sa buhay, pag meron tayong nilalaban sa buhay, pag meron po tayong mga tinatawid, wag po, lagi niyo po sabihin sa Lord, ito na yung last ko. Last ko na naiintindihan, last ko na nakaya, last ko na wala. Sometimes kasi, hindi natin ma-appreciate yung kahinaan natin. Sometimes kasi hindi natin ma-appreciate yung sagad natin. Ayaw nating makita tayo ng mga tao na ganyan eh. Bakit? Dapat nga, makita nila tayo ng sobrang hina, tapos pinalakas tayo ni Lord. Dapat nga makita natin na pinakapangit yung sitwasyon natin, pinakawalang pag-asa, tapos kinupkup tayo ni Lord. Kaya wag niyo pong hiwagaan yung relationship natin kay Lord. Ganon talaga siya tatakbo. Lahat ng hindi mo kaya, si Lord yung gagawa. Lahat ng mga hindi mo maintindihan, si Lord na bahala doon. Mawawala. Kaya nakita nyo yung mga sleepless nights na meron kayo? Makakatulog lang po kayo pagka pinagkatiwala nyo na kay Lord lahat. Doon lang. Kaya may sleepless nights kasi iniisip mo ano pa yung kaya mong gawin. Kahit paano mo isagad yung isip mo, wala kang maitutulog. Ganun lang, ganun po. Pagka hindi mo, kaya sabi ko sa inyo, ang una nyong gagawin, wag po nating i-take for granted yung ginawa ni Lord. Simple as that. Be grateful always. Amen? And response. Diba? Mag-response tayo sa Panginoon. Kaya dapat i-challenge natin yung sarili natin. Hindi kumugulo ang buhay pagka nasa Panginoon, nag-aayos lang po. Inaayos lang po yung magulo. Wag niyo pong itag na gumugulo ang buhay pag inaayos ni Lord. Ang totoo naman kasi, magulo naman po talaga yung buhay natin, di ba? That's the reality. Kaya pagka intindihin niyo po, makita niyo po dapat yung buhay niyo, kaya ka nahihirapan. Hindi dahil ginugulo ni Lord yung buhay mo. Kaya ka nahihirapan, may inaayos si Lord sa'yo. May inaayos si Lord sa'yo. Alam mo ba't inaayos ni Lord? Kasi gusto niyang maranasan mo yung buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto niyang mapuntahan mo yung magandang plano niya talaga. Kaya yung for I know the plans I have for you, says the Lord. Si Lord may plano nun, hindi tayo. Kaya wag tayong magplano ng buhay natin. Kaya wag tayong mag-akto na as if kaya nating planuhin ang buhay natin. Wag tayong mag-akto na as if alam natin hanggang kailan tayo kayang magplano. Diba? Diyan ang gagaling lahat ng frustration natin. Diyan ang gagaling lahat ng anxiety. Diyan ang gagaling lahat ng depression. Pinaplano mong pilit yung buhay mo ayon sa naiintindihan mo. Diba? Kaya ang una kong tinuturo po sa inyo, you recognize the salvation of God in your life. Recognize Him. Recognize the Lord. Recognize Him in your life. Recognize the Lord in your life. The Lord
na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Trabahuhin mo yan. Kung ilang taon mong iisipin yan, hanggang di mo naiintindihan, may namatay na Jesus para sa'yo. May namatay na Jesus para sa'yo. Yan yung una mong ipaintindi sa isip mo. Diba? Yan yung una mo ipaintindi sa isip mo. May namatay na Jesus para sa'yo, na buhay na muli para sa'yo. At ang response na tama dyan, gamitin mo yung buhay mo para kay Lord. Gamitin mo yung buhay mo para kay Lord. Huwag niyo pong, ang buhay po natin, huwag niyo pong i-party-partition. Na yung 28 years old ko hanggang 33, ito yung gagawin ko. Yung 16 years old ko hanggang 22, ito yung gagawin ko. Hindi po. Kung nasan kang edad ngayon, magdesisyon ka. Gamitin mo yung buhay mo kay Lord. Gamitin mo yung buhay mo kay Lord. Hindi sayang yung lahat ng mali na nangyari sa buhay natin. Hindi sayang yung lahat ng dumi na napunta sa atin. Hindi sayang yung pagkawasak ng buhay natin. Wala pong sayang sa buhay natin. Napaka-perfect po ng life natin basta po pinagamit natin sa Panginoon. Napaka-perfect po ng magiging buhay natin. Kasi hindi na yung mindset natin eh. 'Di ba? Sa katulong nyo na rin po sa sarili nyo, wag na po tayong makisama sa mga hindi mananampalataya. Makisama po kayo pag alam na alam mong kaya mo na. Paano mo malalaman yun? Nabubuhay ka na para kay Lord. Alam mo sa puso mo, no matter what happened, kahit may basong ano pa yan, kahit ano pang sigarilyo yan, kahit ano pang ano yan, alam mo kaya mo kasi hindi mo na kayang dumihan to. Hindi mo na kayang dumihan kasi nagmamahal ka na ng totoo kay Lord. Nagmamahal ka ng totoo kay Lord. Kaya bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo. Bigyan mo ng pagkakataon. Tulong mo na sa sarili mo. Tulong mo na sa pamilya mo. Diba? Nakukuha niyo po? Sige po, tayo po tayong lahat. Mag-response po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, one of my greatest prayer po sa heart ko is that maging totoo po talaga yung pagkakilala natin sa Panginoon. Small steps, small beginnings, yung totoo lang talaga na yung wag po tayong mapantasya na pagka na kay Lord, maayos lahat, pagka ganito, ayusin naman talaga ni Lord lahat. Pero more than anything else, ang gusto niya talagang ayusin tayo. Tayo. Yung greedy na tayo, yung reklamador na tayo, yung, ewan ko po kung ano pa po yung mga tayo, di ba? Yung maraming dito sa tayo. Kaya every day, small steps. Lord, I recognize you as my Lord and Savior. Di ba? Alam ko yung ginawa mo sa akin sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, yung buhay ko na to, gagamitin ko para sa'yo. Natulong ko na sa sarili ko. Hindi na muna ako mag-i-expose sa mga hindi dapat ma-exposean. Hindi muna ako pupunta sa dapat na lugar na wala dapat ako doon. No? Alam niyo po, may mga lugar kasi na hindi naman talaga, wala talaga si Lord doon. Di ba? May mga tao na hindi talaga dapat kakausapin. May mga, madaming mga ganon. Basta dapat ibuuin natin sa isip natin na hindi ko to take for granted yung ginawa ni Lord. Di ba? Sa krus. Very promising po ng life natin. Kung makikita lang natin yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo para sa atin. No? Ang prayer ko po is that hindi maging Diyos ang Diyos sa buhay natin na parang nagbibigay lang. Tapos pag hindi binigay sa atin, ayaw na natin. Yung parang mas malalim na relationship na talaga, laliman natin yung relationship natin sa Panginoon, laliman natin yung pagkakaintindi natin sa relationship natin sa Panginoon. Diba? Pagka nag-i-endure ka ng hardship, ng persecution, don't lose courage, no? In time of stress and calamity, yan po nasa Bible, oh. Kaya, it is a normal thing kung pagdadaanan ko man tong lahat,
para kay Lord, okay lang. Di ba? Kaya, everyday dapat naglalapit talaga tayo sa Panginoon. Everyday, kaya nating sabihin sa Panginoon na, Lord, here I am. No, pabago lang po talaga tayo sa Panginoon. Huwag tayong mapapagod mag-humble, huwag tayong mapapagod na magbago, huwag tayong mapapagod na ibigay ang lahat. Simplihan niyo lang po yung mga goal natin sa life. Pag kinanta natin yung huli nating kanta na yung huli nating kantahan na simplihan niyo lang po. Yung mga ganun natin na You're my king forever ba yan? Oo. Yun yung natin. Simplihan lang po natin. Hanggat hindi totoo sa akin yung kanta na to, hindi ako titigil. Diba? May ganyan po ba kayo? Halimbawa yung kanta ni Kuya Renz, sabi doon, may kanta kay Kuya Renz. Yung bridge, yung bridge ni Renz, ano nga yun? Yung lyrics lang naman yung kailangan ko. Diba? Kanta po ni Kuya Renz, ano yun? Kung aking susulyapan ang aking nakaraan, ni minsay hindi nagkulang, di mo ko pinabayaan. Diba? Pagka ganyan yung naiisip mo, magpapaskam ka pa ba? Diba? Sulyapan nyo ang nakaraan, nagpabaya ba talaga si Lord o tayo ang nagpabaya? It's about time na matuto na po tayo ng ganitong usapan. Diba? It's about time na matuto na po tayo ng ganitong conversation. Tanungin mo yung sarili mo, nagpabaya ba talaga si Lord o ikaw ang nagpabaya? Diba? Nakakalimot ba talaga si Lord o tayo yung nakakalimot sa Lord? Diba? Nakuha niyo po? Diba? Hindi ba talaga nagpo-provide si Lord o mainipin lang tayo? Hindi ba talaga tayo pinapagaling ni Lord or may ginagawa tayong iba sa sarili natin? Dapat ganyan na tayo ka-responsible. Hindi ba talaga binibigay ni Lord yung panalangin natin o hindi lang natin kayang rumispeto sa kung ano yung gusto ni Lord sa buhay natin? Nakuha niyo po? Hindi ba talaga kaya ni Lord na baguhin yung sitwasyon natin? Or may iba ka pang ginagawang diskarte sa sitwasyon mo? Kaya sometimes, gusto ko pong makuha natin yung beauty ng weakness, yung beauty ng nothingness, yung beauty ng loneliness, yung beauty ng iniisip natin na parang negative. Because on that moments, sa mga panahon na yun, dun kakakatagpuin ni Lord. For the longest time, napakaingay ng buhay natin, hindi na natin marinig si Lord. Ingay sa reklamo, ingay sa hanap ng hanap kung anong meron, maingay masyadong chaotic na ang may gawa ay sariling tayo. 'Di ba? 'Di ba? Kaya simplihan lang natin yung goal natin. Pagka kinanta natin yung mga kanta, ito na ba talaga ako? Yung lahat ng papuri ko ba talaga para sa Panginoon? Lahat ba talaga ng pasasalamat ko ay sa Panginoon? Kaya hindi ko po sinasabi na magtaas po tayo ng kamay, lumuhod, or whatsoever. Ang sinasabi ko lang po sa inyo ngayon, eto na, yung realization lang na eto na ba talaga ako? That yung my King forever ba talaga is si Lord? Alam ko ba talaga yun? Yun na ba talaga ako? Diba? Nakuha niyo po. Kaya, kung marirealize lang po natin lahat yan, lahat po siguro tayo tuwing linggo may invited. Lahat po siguro tayo tuwing linggo merong nakukumbinse na may pag-asa pa. Kasi nakita mo naman ako, hirap na hirap ako. Nakita mo naman ako, hindi ako perpekto. Ba't po ayaw natin yan ikwento? Gusto po natin, porkit nasa church, gusto po natin perfect. Pero nagiging perfect lang po yun kapag po nakikita si Lord sa buhay natin. Amen? Kaya simplihan lang natin yung walk natin kay Lord. Enjoyin natin. 'Di ba? Kasi darating yung times that we will walk
in the valley of the shadow of death. Ang tanong, sino kasama mo doon? Ang tanong, sino kasama mo pag naglalakad ka na sa gitna ng kamatayan? Ang tanong, sino na bang pinili mong kasama kapag nahihirapan ka na? Ang tanong, sino na ang kasama mo kapag ka nagugulumihanan ka pa? Yun yung dapat magiging tanong nyo sa life nyo. Sino yung pinipili nyong kasama? Alam nyo po, lahat tayo galing sa wasak na buhay. Pero that is the beauty of total wreck life. Diba? Pwede kang pumili sino yung gusto mo. Dadating yung panahon, you will walk in the valley of the shadow of death. Masasabi mo ba na I will fear no evil? Masasabi mo lang yun pag si Jesus kasama mo. Pero pag evil kasama mo, hindi ko po alam. Diba? I will walk sa valley of the shadow of death. Diba? Walang mabayaran, walang pambayad, walang ganito. Pero Lord, I will walk with you. I will trust in you. 'Di ba? Binabago ka ni Lord eh. Ayaw ka na niya sa utang. Ayaw ka na niya doon. 'Di ba? Kaya kahit nakakahiya na utangera ka dati, tiisin mo lang. Tiisin mo lang. Nakukuha niyo po. Ayaw ka na niya doon. Ayaw ka na niya sa wasak na pamilya. Kaya tiisin mo lang, magmahal ka ng asawa, magmahal ka ng anak. Diba? Ayaw na tayo ni Lord sa dati. Ang gusto ni Lord, mag-humble lang tayo. Yung kamay niya, yung gusto niyang hawakan natin. Kasi sa gusto po natin, darating po tayo sa moment ng life natin na hindi natin magugustuhan. Yan po yung masisigurado ko sa inyo. 13 years old ka ngayon, maybe, pagka 15 ka na, 16 ka na, 19 ka na, may pagdadaanan ka. Pero ano yung ginawa mo nung mga panahon na wala ka pang pinagdadaanan? 'Di ba? Kayo po, mag-aasawa pa kayo, mag-aanak pa kayo. 'Di ba? Kaya ako, tatapangan ko talaga. I will disciple people. I will talk to you straightforward. Kaysa pagsisihan ko. Alam mo, sabi ni Pastor kagabi, nag-uusap kami. Sabi niya, kung meron akong pinagsisisihan sa buhay ko bilang isang pastor, yun yung mga times na hindi ko diniretsyong kausapin yung dapat ko kausapin. Sana yan yung panghinayangan ng buhay natin, no? Ako, it is okay for me that you will see me as a dinosaur. Para akong, dinosaur ba yun? Pastor, monster pala. Diba? Hanggang maging mukha na akong tao. Even if it takes a lifetime, magalit na lang po kayo sa akin. At least nasabi ko sa inyo na dapat nating ibigay ang buhay natin sa Lord. Na dapat mong tigilan niyang premarital sex na yan. Na dapat mong tigilan niyang mga karumal-dumal na ginagawa mo na yan. Na dapat mong ibigay ang buhay mo sa Lord. Okay lang po sa akin. Naikainis niyo po sa akin yan. Okay lang po sa akin yan. Parang ang OA naman ng pastor namin, it is fine with me. Ang gusto ko po, matuklasan nating lahat ano yung magandang plano ni Lord sa atin. Dadaan po tayo sa hardship, dadaan tayo sa mga painful moments, dadaan tayo sa mga kawalan, walang-wala talaga. Dadaan tayo sa mga hindi tayo papaniwalaan ng mga tao, wala kayong mararating. Pero naniniwala ako, pag may nagtiis lang, kung meron lang maniniwala, kung meron lang magtitiwala sa Diyos, may mararating tayo. Papatunayan natin sa kanila. Totoo si Lord, namatay talaga si Lord sa krus ng Kalbaryo. Kaya talagang magpatawad, kaya talagang tumanggap ng pamilya, kaya talagang magsuko ng buhay sa Panginoon, kaya talagang maging milyonaryo, kaya talagang maging maayos ang buhay. Even if it takes a lifetime. Kahit magkaanak na kayo, kahit magkaasawa na kayo, kahit 82 na ako, I will say it to your face. Kailangan natin ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Kailangan natin ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Kung may ibibigay ka kay Lord, itodo mo na, huwag kang manghinayang. Kung meron kang ilalaan sa Lord, itodo mo na. Si Lord, hindi konti-konti part, konting-konti part. Ay, para ako nag-i-incheck, Hindi naging konting part ng buhay mo yung gusto niyang mabago, buong buhay mo. Amen? Amen. Kaya pag mag-worship po tayo sa Panginoon ngayon, small steps.
Lord, hanggat hindi ako yung ito, hanggat hindi ito yung paniniwala ko sa'yo, Lord, ibibigay ko pa rin yung kaya ko. Amen. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.